bounds. What's up guys? What's up mga kayami? And so for today's video ay magluluto naman tayo ng ulam natin dahil nag-request ngayon kayami nyo. Gusto niyo naman ito mag-ulam ngayon ng gulay at bumili nga tayo ng gulay kanina pagka uwi natin galing sa work. Ayan, bumili tayo ng bawang. Ang bawang dito ay halagang 20 pesos, apat na ano na siya. Apat na cubes na siya. Bumili rin tayo ng luya, halagang 10 piso. Bumili tayo ng sibuyas. Ayan, yung 5 pirasong sibuyas ay nagkakahalaga ng 10 piso lang yan. Tapos yung sili natin, 3 siling green, nagkakahalaga ng 5 piso lang. Tapos bumili tayo ng sitaw. Etong sitaw naman ay nagkakahalaga lang ng 15 pesos. Tapos bumili tayo ng kalabasa. Ang kalabasa naman ay 10 pesos tsaka 20 pesos yung medyo malaki. Ayan. Bali 30 pesos na kalabasa. Bali ang lulutuin natin ulam ngayon ay ginataang kalabasa na may sitaw. Dahil medyo hindi na tayo nakakapag-gulay-gulay. Bali ang nagastos natin ay 30, 15, 5, 10, tsaka 15. Bali magkano? Yan, magmamat na naman tayo. 30 plus 15, 45 plus 5, 15 plus 10, 60 plus 10, 70 plus 20, 90 pesos. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil bibili pa tayo ng gata. Dahil gagataan nga natin siya. Pero ang gagawin natin ngayon ay hihiwain na muna natin itong ating kalabasa para makapagluto na tayo dahil mag-aalas 9 na. Nakatulog na naman tayo. Kaya mamadaliin na naman natin itong pagluluto. Okay. Ito ang kalabasa. Nung bata pa ako, favorite ko kung ano. Ay, naaalala ko, pinapakain ako nito ng mga tiyahin ng kalabasang may gata. Tapos malunggay ang lahok. Sabi nga kanina ni EK, malunggay daw ang ilahok ko sa pagluluto. Sabi ko, tinatamad ako magtalbos ng malunggay. Kasi ang liliit, ang tagal. Sabi ko, lagyan na lang natin siya ng sitaw. Kasi ang sitaw din naman ay isa sa mga paborito naming gulay ni EK. Kaya pala nag-ano din kami. Kaya din naisipan din namin magluto ng ginataang kalabasa. Dahil kahapon nang umakyat dito sa Erica sa amin sa bahay, nung kinuha nila yung mga laban nilang damit, ayan, ay nag-akyat sila dito sa amin ng alimasag, ang ulam. Eh hindi naman namin siya nagalaw dahil nagluto nga ako ng dinding. Kaya sabi ko, magluluto na lang kami ng kalabasa. Tapos ay ilalahok namin yung alimasag sa kalabasa. Diba? Sarap no? Kasi lang, luto na yung alimasan nila. Hindi ko lang alam kung anong pagkakaluto. Sana ay niluto siya sa gata para ano. Hindi kami mahirapan. Baka mag-iba yung nasa ng gulay namin. Tapos ay hiwain na rin natin itong sitaw. Tapos mag-iwan na tayo ng sibuyas at bawang. Siguro kumuha lang tayo ng mga 4 na cubes ng bawang. Isang sibuyas.
Tapos, itong mga natirang sibuyas, bawang at luya, pwede pa natin siyang gamitin sa susunod na pagluluto. Siyempre, pagkahiwa ng mga gulay, hugasan na rin natin para siguradong malinis yung ating kakainin. So ngayon guys, habang magluluto tayo ng ulam ngayon, kasain na rin tayo. Mga siguro 3 takal para sa ating ikay at sa mga aso na rin. Ayan. Tapos ay bibili na rin tayo ng gata. Kasi kailangan natin ng gata. Ang buti na lang sa tapat namin ay may tindahan lang. Katapat ang tindahan ng bahay. Bili tayo ng Coco Mama gata. Pabili akong Coco Mama. Coco Mama na gata. Yan. Luna! Habil! Raya! Scarlata! Nasaan ang Luna? Ba't matamray ang Luna? Nasaan ang Luna? Ba't matamray ang Luna? Tara na guys, simulan na natin magluto dahil alas 9 na at pauwi na si EK at wala pa tayong nalulutong ulam. And guys, gagamitin na natin ang magic kawali ni EK. Ang aming kauna-unahang kawali hindi ma-let go kahit wala na ang pangkay. Tapos ay bumili rin pala tayo ng mantika kanina dyan sa tapat. Ito na yung magiging lagayan natin ng oil. Kasi bubuksan na natin yung kalan para makapagluto na ng ulam. Ating medyo mainit na yung kawali, ay maglagay na tayo ng mantika, ng oil. Ito pala yung binigay na alimasag nila Ikay. Hindi mo pa na-defrost ang tigas pa. Palambutin muna natin. Sa mainit na kawali, mag-isa na tayo ng bawang. Sukulo na pala yung kanin. Tapos ay sibuyas. Hindi ko mabilis na natin ito malagay. Luya para lumasa ng araw. Tapos ay ilagay na rin natin yung sitaw. Igigisa na natin. Inuna ko itong sitaw kasi pili ko mas matagal siyang lumambot kumpara dito sa kalabahan. Hindi ko alam kung ginigisa ba ito, pero ako kasi nasanay ako sa pagluluto na ginigisa. Pag may sibuyas ng bawang, para sa akin kailangan igisa muna. Tapos ay maglalagay na rin tayo ng paminta. Ang paalat natin ay patis. Maglagay lang tayo ng konting tubig para hindi siya masunog. Tapos ay takpan muna natin.
Ayan, tapos ay lagyan na natin yung Coco Mama na gata. Ayan, siguro hindi natin lalahatin kasi medyo madami para magamit pa natin sa mga susunod na luto. Ayan, siguro okay na yan. Okay, haluin lang natin. Ilagay na rin natin yung sili. Tapos ito yung mga alimasag. Hindi ko na na-defrost. Dito na natin siya i-defrost mismo sa sa ulam. Ayan. Luto na naman siya, naluto na siya nila Ikay. Sakto, igat ang kalabasa nga rin siya. At dito na lang natin siya hayaan muna humiwalay. Tapos ay takpan na lang natin. So ayan guys, ituloy na yung sinaing natin. Tapos ang ulam naman natin ay kumukulo na. Wow! Humiwalay na siya. Marami rin pala itong alimasag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Maliliit nga lang siya. Parang ako pa naman ay hindi ako pa ng mga maliliit na alimasag dahil ang hirap kainin. Hindi katulad ng mga alimango, katulad dun sa nahuhuli sa Quezon, Paladines ay malalaki. Kaya masarap siyang ngatain. Ito kasi feeling ko mapapagod na akong magbalat. Pero ang ating kayamin na si Ikay ay masipag sa mga ganyan. Ang magbuklat-buklat ng mga limasan. Buksan natin ito isang sili para umanghang. Luto na yung kalabasa. Tapos ay lagyan na rin natin ng konting betchin para luminam-nam naman. Kasi patis lang ang ginamit natin dito. Gawin natin para kumalat na. Hindi ko pa pala siya natitig, no? Baka mamaya pala walang lasa. Tingnan natin. Sarap. Tingin ko kailangan pa natin siya dagdagan ng patis. Medyo matabang pala. Tapos ay takpan lang natin hanggang sa medyo matuyo pa siya ng konti. Ayan guys, silipin na natin. Luto na nga ni. Ayan, ito na nga yung ating ulam. At sakto ay dumating na rin si Ikay. At mamaya-maya ay kakain na rin tayo. Kumusta mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito tayo ngayon sa second floor. Ayun, medyo maaliwalas na po rito. Ayun. At nakalis na nga po sila Erica at nahakot na po nila halos lahat ng gamit nila. Parang wala na nga po tira. Yun. So kanina pumunta sila rito sa bahay at nagdala po sila ng kasag silang dalawa ni JR. So bumili sila ng kasag sa palengke. At yung po ay niluto na kanina ni Papa D. And so, bababa na po tayo dahil nakapagluto na raw po si Papa D ng ulam. Yun. At tayo po ay maghahain na. At tayo ay kakain na. Yan, naglalaro po ang ating mga baby. At ang aking Papa Uno ay nagkakamot. Ay, hindi lang pala nagkakamot. Dalawa pala sila. Tatlo pala sila. Kamot ng kamot. Raya, hindi nyo kayo na aking Raya. Ayun. So, nakapagluto na nga po si Papa D ng ulam at ito nga po ay ang nilagang atay charot. Sa ano yan? Sa ating mga alagang puppies. So bali ito nga po yung binigay nila Erica. Wow!
Bangong, sarap. Ito nga po yung mga binigay ni Erica at JR po na alimasag. Ayun. So maraming salamat po kala Erica at JR sa kanilang binigay na alimasag. At ito po ay ginataan ni Papa D. Nagmamantika po. Ayun po. Nagmamantika sa sarap. Ginataan po sa kalabasa tsaka po sa sitaw. Wow. So ito naman po ay para sa ating mga alagang puppies at maya maya po ay antayin lang natin maluto. Tingnan nga natin kung luto na. Kaya pala makamili pa tayo ng Ilaw pa yung gitna, so i-ano natin siya. Lulutuin pa po natin ng konti para mamaya pagkatapos nating kumain ay sakto papalamigin lang po natin ito at para makakain na rin po ang ating mga puppies. Parang yun din yung suot mo kagabi ng damit. Pambahay eh. Ito ang ginamit mo pag ano? Wow. Paano tayo makakasantok ng ulam? Na yung sabaw. Ay sabawin nila ka ito ginagamit. Yung malalim. Yan. Baba mo siya tapos ano, malambot yung gulay. Wow, sana Paano itataba nilalambot? yung- Ang tagal pinakuluan. Sana malaman yung mga kasag. Yan. Actually, medyo tama din ako magkakain ng mga ganito kasag. Kasi maliliit nga po. Pero kung ano yung mahirap kainin, yun po yung masarap. Di ba? Hindi ah. Ha? Yung alimango natin mahirap kainin pero hindi mahirap kainin pero masarap din naman. Medyo ano siya, challenging pa rin naman. Ah. Pa natin kasi parang medyo malamog. Ayun, so kakain na po tayo mga kayami. Let's eat. Sayang wala na sila Erica. Nakakalungkot. You decorated my heart. Pag uwi ko pala kanina, nakatulog ako. Nagising ako alas 8 na, 8:30 na nga. Sarap matulog. Ado, i-glip lang ako. Ay, pamigot yun. Yes, so bali ay titignan po natin itong luto ni Papa D. Wow. Yung sabaw, sakto lang, hindi siya hindi siya nagbukang sinigang. Tapos yung parang medyo malata lang yung kalabasa. Pero pa lang, amoy pa lang, sarap lang. Wala lang ako parang. Sarap. Kung pa lang sa may sa gulay pa lang malalasa ang gulay. Yung kasal. Kumakain na po yung ating mga puppies, pati yung ating mga alagang pusa. Ayun. Pero meron pong hindi kumakain. Si Luna, kawawa naman. Sabi po ni Papa di kaninang umaga, hindi rin daw po ito kumain. Baka kung anong nakain nito, nabawasan po yung tsinelas kahapon. Baka dahil doon or pwedeng nagbubulate. So i-observe po natin yung dumi niya tonight.
Sana naman po ay bukas ay kumain na. So mamaya ay bibigyan muna natin siya ng remedy. Kawawa naman, matamlay. Sa medyo mainit po yung pakiramdam, baka po nilalagnat. Baka po sa pagbubulatin ito or ano, kung anong nakain. No, hindi yan papagalitan. Hindi ko yan papagalitan, baby ko iyan. Hindi yan papagalitan ni daddy, kawawa naman. Ayun mga kayami, so time check, 1:45 AM. And so, katatapos ko lamang po maligo at inaantok na tayo. Tulog na po si Joshua. Ayan, so magpapahinga na tayo mga kayami. Pero bago po matapos ang vlog na to, ay may shoutout po ako. Shoutout po kay Sir Ramon Perez ng Tanza Navotas. Ayan, so kanina po nung nasa work ako, busy ako sa paggagawa ng report. Dalawa lang kami sa store kanina, ako at saka si paring Danilo. Tapos ay pag nakakarinig ako ng customer, lumalabas ako sa sa lungga ako sa storage. Kahit gumagawa ako ng report. Yan kasi nga priority natin yung mga customer. Ayun, at paglabas ko doon ay namimili. May customer po kami na namimili ng sapatos. Ayun, tapos po ay nung nakita niya na po ako na lumabas, ay kinausap niya po ako, bumati po sa akin at nagpakilala nga po na subscriber ng buong Team Hitik. Ayun, so binanggit niya yung mga pangalan ng Team Hitik. Especially sila Milot at si Ate Nels. Ayun, so bumili po sila ng 2 sapatos kanina. So maraming salamat po sa pagdalaw sa akin. Dito pala yung lightning, dito pala yung mas maliwanag. Yeah, so maraming salamat po sa pagdalaw sa store. Nakakatuwa po na may mga subscriber tayo na nakakadaan at nakakagala po sa aming store. Yun. So maraming salamat po again, Sir Ramon Perez ng Tanza Navotas. Ayun, so dito na po tatapusin ang vlog na to. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang sa aming channel kundi sa buong Team Hitik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Good night. Kompleto po ang pusa dito sa second floor. Nandito si Jungkook. Kulit ng pagtulog niya, ni Joshua. Dito ba? Siya po ang aking tanggoy. Pangalan ay Tanggol. Tanggol! Di pa natutulog